Matapos ang nakakabitin na last panel na kung saan ay tumalsik na ang dugo sa pagsugod ni Tsurugi. At ngayon na lumabas na ang spoilers para sa parating na chapter 21 ng JJK Modulo ay sa wakas, mawitness na natin ang isang napakatindi, nakakagulat at sobrang hype na spoilers mga kaibigan, as in back to back talaga na revelasyon at pasabog ang ating matutungyan. Pero disclaimer muna, spoilers pa lang po ito, hindi po full chapter. Meaning ang lahat ng mga impormasyon at eksena na ilalahad ko ngayon ay kulang-kulang pa and subject to change pa. Kaya naman huwag na natin patagalin pa, let's go. Nagsimula kagad na eksena dito sa isang nakakagulat na resulta ng laban, sapagkat may kita na ang nasugatan at ang papabagsak na ngayon ay si Tsurugi, hindi si Maru, sapagkat nang gagawa na sana ng finishing move si Tsurugi ay tila ba'y binitawan na lang nito ang kanyang espada at di na itinuloy pa ang atake. Also, there's a scene about the past na kung saan ay inaalala pa rin ni Maki sa kung paano kung di raw namatay ang kanyang kapatid noon na si Mai. Matapos yan ay balik dito, ang pangyayaring tumakaibigan ay gumulat ng husto kay Maru na ngayon naging emosyonal at di makapaniwala sa ginawa ni Tsurugi. Nakapagbitaw pa naman ng mga salita si Tsurugi na di niya raw alam sa kung bakit ginawa niya ito. Pero ang future daw kasi na kung saan siya ang panalo ay isang future na di niya raw gusto at sa tingin niya ay mali. Ang mga salitang ito mga kaibigan at marami pa ay mas nagpalungkot kay Maru na magkahalong galit, lungkot, ines ang naramdaman ni Maru na di niya alam sa kung ano na raw ang kanyang gagawin ngayon. Kasi in the first place ay gusto lang nila na mag-seek ng refuge at gusto nila ng kapayapaan, pero ironically mga kaibigan ay parang sila ang mga naging mananakop dito. Tumatakbo sila sa mga mananakop, pero nung nakarating na sila dito sa Earth ay parang sila na rin ang tinatakbuhan ng mga Earthling o naging mga mananakop na. Dahil dito ay labis ang pag-iyak ni Maru na di na raw niya naiintindihan pang mga nangyayari ngayon. Maya-maya pa ay bigla namang nagpakita sa kanyang harap ang kaluluwa ni Rika. Subalit inilipat muna ang eksena dito sa Nonox ship ni Maru, wherein sa loob nito ay may kita ang isang malaking nilalang na may third eye na para bang isang kalian mula sa planeta ni Maru. And it appears ang spaceship ay may kita sa itaas dito sa angulo mga kaibigan na kung saan ay nagprepara na si Dabora ng kanyang atake na pang one shot kay Mahoraga. Subalit habang naghahanda siya ay may naisipan siya na isang barrier technique daw na sabi niya rito na maaaring gagamitin niya na lang daw iyon, which implies na may domain expansion din pala sa Simuria o alam nila ang tungkol dito. Well, di natin alam mga kaibigan kasi rough translation pa lang ito, sapagkat gumawa na rito mga kaibigan ng hand sign si Dabora. At habang naghahanda siya ay napansin niya na umiikot ang gulong ngayon nitong si Mahoraga. It's as if may ina-adapt ito ngayon. Kaya habang naghahanda si Dabora sa walang pag-aalinlangan ay eto na, nag-activate na si Dabora ng kanyang domain expansion na for the first time mga kaibigan ay ito ang unang domain expansion na nakita natin sa JJK Modulo na may pangalan base sa rough translation na reverse crossing, na ito raw ang ibang mundo mula sa dulo ng buhay at kamatayan. At may kita na nag-iba na nga ang kanilang paligid mga kaibigan. Matapos niyan ay dilipat muna eksena na kung saan biglang na-transport si Yuji sa loob ng Nonox ship. Kasama niya ngayon si Maru at nasa harap sila nitong kalian pala na nabanggit ni Yuji na nasabi raw ni Toro ang tungkol dito sa mga kalian. Natanong din ni Yuji dito sa kung bakit isinamon raw siya rito ni Maru, to which ay dito na inireveal mga kaibigan na si Yuji raw kasi ang nakita ng curse technique ni Maru na worthy na maging witness at representative ng Earth dito sa kanyang kagustuhan raw ng pagkakaisa o harmony ng Simurian at Earthlings. At it is also stated here na itong kalian na to ay ang pinakamatanda raw kalian na napakamahalaga raw talaga sa tribe ni Maru. On the next scene ay ibig palang sabihin din ni Maru sa harmony gusto niya palang bumuo ngayon ng isang mundo na kung saan ay di na raw mag-i-exist pa ang mga cursed spirit. Kung kaya't ibinigay naman ni Yuji ang soul book ni Yuki Tsukumo dito kay Maru. Ang libro na ito ay naglalaman ng mga studies ni Yuki tungkol sa soul at iba pa, at alam naman natin na nag-research din si Yuki ng mga possible mga kaibigan na way para mawala na talaga ang mga cursed spirit sa mundo. Kaya dahil dito na si Yuji ang napili na magiging susi ng pagkakaisa ay nagpunta naman sila rito sa isang lugar na ayon kay Maru ay mukhang ito raw ang daanan ng mga soul dito sa Earth. At sa lugar daw na ito ay tila ba'y may nakatira raw. Kaya nang pinasok nila ang isang silid ay dito na nag-appear ang isang pamilyar na mukha na walang iba kundi si Mahito, na kung saan ay binati niya kagad si Yuji na matagal na raw siyang naghintay kay Yuji na mamatay, nang sa ganun ay makapag-reincarnate na raw siya muli. So it's confirmed na naghihintay lang pala si Mahito sa kamatayan ni Yuji. Subalit na-realize niya mga kaibigan na hindi pa pala patay si Yuji, na nagpakita lang ito kasama si Maru, na sabi pa nga ni Yuji na naparito lang daw siya kasi pinapunta lang daw siya dito. Bagay na gumulat kay Mahito mga kaibigan at hindi siya makapaniwala. Subalit sabi rito ni Yuji at Maru sisimulan na raw nila ang kanilang gagawin. At itong si Mahito mga kaibigan ay natumba na.
So may gagawin sila ngayon kay Mahito para sa kanilang gagawing pagbura sa existence ng mga cursed spirit dito sa mundo. Man, ang tindi. Kaya excited na ako sa full chapter review nito kasi napakarami pang eksena at mga detalye ang di pa na-include dito, lalo na sa misyon na gagawin ni Namaru kasama si Yuji. At marami pa talagang iba mga kaibigan, kaya abangan nyo na lang ang full chapter review natin nitong chapter 21 ng JJK Modulo para sa mas dama pang review mga kaibigan and accurate and detailed review. Kaya naman kung gusto niyo ang ating video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.